Hello and welcome ulit mga kaibigan sa Usual The Truth. At ito naman po ay ating tignan yung may isa kasi namang video na nagkalat na yung pista daw na kanilang observe talaga pong nasa Biblia. At ating pong tignan mga kaibigan kung totoo nga ba yung sinasabi nito na nandiyan pa ba yung pista na yan at yung pista nila ay kapareho din ng pista ba ng Old Testament. At ito po mga kaibigan, ating pong tignan yung kaniyang video ang kanya pong pinagmamalaki yung feast daw doon sa Old Testament ay kapareho at pinatuloy pa nila dito daw sa New Testament. At ito po ating tingnan mga kaibigan ay ang kanyang video. Alam nyo ba, nung hindi pa ako Catholic, akala ko talaga hindi biblical ang fiesta. Pero kung susuriin natin ang Biblia, makikita natin na ang pagdiriwang ng kapistahan ay bahagi ng tradisyon ng bahay ng Diyos noon pa man. Mababasa natin sa Leviticus chapter 23 na inutos mismo ng Diyos sa mga Israelita na magdiwang ng mga feast of the Lord, gaya ng Feast of Passover, Feast of Unleavened Bread, at iba pang banal na pagtitipon. Kung paanong sa lumang tipan ay may banal na pagdiriwang, ganon din sa bagong tipan. Ipinagpatuloy ng simbahan ang alaala ng pagliligtas ni Kristo at ng kanyang mga santo. Mababasa natin sa Awit chapter 118 verse 24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at magdiwang. Kaya ang mga pagdiriwang pala talaga ay pinahihintulutan ng Diyos at mahalaga sa Kanya. Basta't ito'y nakatuon sa kanyang kabutihan at mga gawaing pagliligtas. Sa tuwing may fiesta, hindi lamang ito tungkol sa kasayahan o kainan, kundi isang pagpapahayag ng ating pasasalamat at kagalakan sa Diyos. Sa Katoliko, ang fiesta ay paalaala sa buhay ng mga santo na naging tapat na huwaran ng pananampalataya. At higit sa lahat, ito ay pagbibigay ng papuri sa Diyos na kumilos sa kanilang buhay. Dahil mababasa natin sa Romans chapter 13 verse 7, ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Maliwanag na hinihikayat ng Biblia ang pagbibigay ng parangal sa mga karapat-dapat kabilang na ang mga tapat sa Diyos. Hebreo chapter 13 verse 7, alalahanin ninyo ang inyong mga pinuno, ang mga nagturo sa inyo ng salita ng Diyos. Pag-isipan ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Kaya naman ang pag-alala at pagbibigay-pugay sa mga santo ay may matibay na batayan sa Biblia. Malinaw na ang bawat fiesta ay hindi lang tradisyon, kundi isang paraan ng pagbibigay-pugay sa mga tapat na lingkod ng Diyos na naging huwaran sa pananampalataya. Sa pagdiriwang, inaalala natin ang kanilang buhay at sa pananampalatayang nag-ugat kay Kristo. Kaya kung may nagsabi man sa inyo na hindi daw biblikal ang fiesta, ipakita natin mula sa Biblia na ang pagdiriwang ay kalooban ng Diyos, na ang pagbibigay parangal sa mga tapat ay inuutos din ayon sa kasulatan, at ang pag-alaala sa mga lingkod ng Diyos ay nakakatulong upang tularan ang kanilang pananampalataya. So marami pa siyang sinasabi mga kaibigan na yung pista daw ay paalala daw sa mga santos, sa mga santo daw nila na kung paano sila namumuhay bilang isang Christian. Hindi ba yung mababasa sa Biblia yung kanilang mga buhay? Hindi ba mababasa sa ibang libro nyo yung kanilang mga buhay? Bakit pa pinapaalala nyo sa mga pista? At sabi daw niya, yung pista daw nila, yun daw galing sa Old Testament at pinatuloy lang daw nila to sa New Testament sa kanila ngayon. Atin po tingnan mga kaibigan, tama naman po yung sinabi niya na mayroon ngang feast sa Biblia. Ito po, that is a spring feast, Passover feast, no, Nisan, unleavened bread, makikita rin po dyan sa screen, Pentecost, trumpets, no, Day of Atonement, and Feast of Tabernacle. At yan po ay may mga Sabbath po dyan. This is the Sabbath. Yung Pentecost nga po, sa Sabbath din po yan. So, hindi ko lang nalagay, no? First day of unleavened bread is Sabbath din, and then ang last Sabbath din. Trumpet, Sabbath, Day of Atonement, Sabbath, Feast of Tabernacle, first day, Sabbath. And last day of the Feast of Tabernacle is also a Sabbath. But that was as a feast Sabbath. So, ano bang ibig sabihin nito? No? Kagaya ba ng pista nila? Hindi. Kasi po itong Passover feast po is a crucifixion of Jesus Christ. Nababasa naman po diyan sa Book of John, chapter 18. At siya po ay namatay doon sa grave, siya doon one day. And then yung ascension niya,
Naalala niyo po ba yung sinabi niya kay Maria Magdalena na huwag niyo po akong hawakan kasi hindi pa ako bumabalik sa aking ama. Yun po yung ascension na hindi po yung after 40 days na crucifixion niya. At to yung Sabbath, naalala niyo rin pa yung Sabbath na yun. Nagpakita siya ulit sa mga apostles at nandun rin si Thomas, no? Yun yung ibig sabihin ng mga feast na to. At yung Pentecost po, it was the outpouring of the Holy Spirit at nangyayari po yan in Acts chapter 2, no? At Autumn Feast po, ito po nakita niyo po, the Feast of the Trumpets is represent po of second coming, di ba? 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 to 17, with the last trumpet sound. At yung Day of Atonement po, that is po the judgment day in heaven, that is within 1,000 years. Kinakita niyo po, yung Day of Atonement is only 10th day of the 7th month of Tishrei. This is only one day celebration because one day was 1,000 years sa Diyos. No, wala pong pinagkaiba. That's why po, meron pong 1,000 years in heaven to judgment. That is the Day of Atonement. Ito pong Feast of Tabernacle, this is also the new heaven and the new earth na po. And that Sabbath, sa huli pong celebration, that is the Sabbath rest kung saan po wala na po dong kamatayan, wala nang tangis, wala na pong ganito, mga ganitong pangyayari. Ito po ang ibig sabihin ng Feast of the Lord. So, ano ba yung ibig sabihin ng pista nila? Okay, ito, tingnan po natin mga kaibigan. At ito po yung pista nito, kinuha na po ito ng Panginoon. Ito po sabi sa Colossians chapter 2, verse 14 to 17, blotting out the handwritings of ordinance and that was against us. Against po ito sa atin. Kasi pag once po nang celebrate tayo ng mga ganitong pista, pupunta ka pa po doon sa Jerusalem at doon ka mag-offer ng iyong sacrifice. E ngayon, kung nandito pa itong mga feast na to, kawawa naman yung mga walang-wala. Walang pamasaheng pang eroplano, walang pamasaheng pang barko. Paano sila makapunta dun sa Jerusalem para lang makipag-feast ng mga ganitong pista? So, that's why Jesus Christ, sabi doon, ni San Pablo, ito po ay kinuha na. Which was contrary to us. Kasi contrary talaga sa atin to. And took it out of the way, nailing it to his cross. Ito po yung ninail niya in the cross. At ito pa, pagkikin po natin. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in meat or drink, kasi po nandiyan po yan sa sanctuary, no? Sa mga feast na yon. And respect on holidays or the new moon or the Sabbath days. Yung Sabbath po dito was not the 7th day Sabbath. That is the feast Sabbath na binasa natin kanina. Yung kaya po dito po sila nalinlang. Pag nabasa nila ng Sabbath, sabi nila 7th day Sabbath na yan. Hindi po. That is the feast Sabbath po. Feast Sabbath, feast po ang pinag-uusapan dito, hindi po day of worship. 17, which are the shadow of things to come, but the body is of Christ. Yun po. No? Yung spring feast po, that is the celebration kung saan sineselebrate ng mga Hudyo kasi po that is the message na yung Messiah mamamatay po on the feast of Passover. At siya rin po ay ma-resurrect and then the gospel will come to the Gentiles at the Pentecost. Yun po ang ibig sabihin ng feast na yun. At yung autumn feast po is represent po yung second coming of Jesus na talagang magaganap talaga yung second coming at merong gagawing judgment yung mga saints of God dyan sa chapter 6 verse 3 ng 1 Corinthians po. And then after 1,000 years of judgment, no, i-execute na yung judgment, meron na pong new heaven and new earth. That was the Feast of Tabernacle. So, wala na po. Hindi mo na po pwedeng ipagpatuloy yung mga feast na yan kasi po, kinuha na po yan ni Christ. Blotting out na po yan. Kaya wag mong sabihin, Inday, na yung Feast of the Lord doon sa Old Testament, pinapatuloy nyo pa dito kasi hindi na po pwede. Yun nga ang problema eh. Kung saan pa yung nag-prevail, yun pa yung sinasabi nilang dinanaway na. Kung saan pa po yung dinanaway na ng Panginoon, sa kanila pinapatuloy pa. Talaga namang mga rebelde kayo.
Kinuha na nga ng Panginoon eh, kasi sabi ng Panginoon, wag niyo nang i-celebrate yan. Tapos kayo, sasabihin niyo yung fiesta niyo, eh, pinagpatuloy niyo lang yung feast of the Lord doon sa Old Testament. Kahibangan. Napakalaking kasinungalingan ng ginagawa niyo. Iwan ko ba kung bakit, ano ba ang, ay nako. Kaya po ako umalis ako dyan sa ganyang sikta, ganyang religion, yung pinakamalaking sulpot na Christianity. Kasi po mali lahat yung mga sinasabi nila, mali lahat yung tinuturo nila. Ito po, sa libro nila, pakinggan nyo, kung tumutugma nga ba yung sinasabi niya doon sa sinasabi niya doon sa video niya at sa mga sa libro nila. Marami pa silang mga verses na pinapakita na hindi naman yung feast yung pinag-ano doon, topic doon. Ito po, Catholic Encyclopedia, under sa Christmas po to, kasi yung Christmas is a feast din also, no? So, na-mention kasi dito yung mga feast ng mga saints. Ito po, early celebration Christmas was not among the earliest festival of the church. Irenaeus and Tertullian omit it from their list of feasts. Yun, mga feasts. Yung Christmas doon, inomit doon sa mga feast. Ibig sabihin po, may mga feast po sila and that was the feast of their saints. Yung sineselebrate nila, no? Sa mga binibigay nilang mga days, no? From January to December. At ito po, Origen glancing perhaps the discreditable imperial Natalaya siya, no, asserted, in the scripture, sinners alone, not saints, celebrate their birthday. Yun. Pag binigyan mo ng birthday, yung mga saints nyo, at saka sineselebrate nyo, ay pinapakita nyo lang na sinners sila. Kita nyo? Hindi talaga tumutugma yung sinasabi niya sa kanyang video, sa kanilang libro. Talagang fake defender sila. Against sa kanilang libro, yung kanilang dinidepend. Ano ba kayo? Sinners alone. Pinapakita nyo na sinners yung mga saints nyo. Hindi sila santo. By celebrating their birthday. Memory. Okay. Antonibus, no, can still ridicule the birthday of the gods. Yon. Hindi lang ginagawa yung sinners, yung mga saints na nilagyan mo ng mga birthday, yung mga feast, kundi ginagawa nyo pa silang Diyos-Diyosan. Yun ang totoo based on your book. Kaya kayo, mga Catholic, fake defender kayo. Hindi kayo totoong defender ng Roman Catholic. Fake kayo. Iba yung sinasabi nyo sa mga libro nyo. Hindi kayo tumutugma sa mga libro nyo. Kaya huwag kayong magmayabang. Sasabihin pa niya. Nagpo-post pa to kasi minsan eh. Kasi lumalabas kasi sa wall ko to yung mga pinopost niya eh. Sabi niya, kahit daw subuin daw tayo ng katotohanan ay para sa atin daw ay kasinungalingan. Sinungaling naman talaga kayo. Kasi yung sinasabi nyo sa video nyo, contrary sa mga book nyo. Sino ba yung paniniwalaan namin? Ito o kayo? Sinungaling kayo. Gagawin niyo pa kang kaming sinungaling yung mga nag-against sa mga turo yung mali. Na kayo talaga ang mali. At kayo yung mga sinungaling. Ito, anong sabi ni Paul? 1 Corinthians chapter 10 verse 9 to 22. Ito talaga yung totoong feast. Ano yung pag-describe ng Biblia ng feast nyo? Ito. What I say then, that the idol is anything, yun. Kasi po yung idol po dito is Diyos-Diyosan. At sabi po ng inyong Catholic Encyclopedia, ginagawa nyo pong Diyos-Diyosan yung mga saints nyo. O ito, tingnan nyo What say I then, that the idol is anything, or that which is offered to sacrifice, in sacrifice to idol is anything? Sabi ni San Pablo, but I say that the things which are Gentile sacrifice, kayo yun, mga hintil kasi kayo. They sacrifice to the devils. Yun ang totoo. Devil yung sineselebrate nyo. Tingnan nyo mamaya yung ipapakita kong video kung bakit sinabi kong devil. And not to God. Hindi po yun para sa Diyos. Yung lakas-lakas nyo magsabi na para daw sa Diyos. Para kay Christ. And I would not that ye should have fellowship with the devils. Sabi nyo, inyo itong Bibliang to. Bakit hindi nyo to hindi nyo binabasa? Sabi na San Pablo sa inyo, huwag kayong mag-participate.
You have not fellowship with the devil. Ito pa. You cannot drink to the cup of the Lord and the cup of the devils. You cannot partakers of the Lord's table and of the the table of the devils. Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? Yun. Kaya po, hindi po yan para sa Panginoon. Ginagalit niyo po yung Panginoon sa ginagawa niyo. At yung pista nyo, hindi po yan para kay Jesucristo. Para po yan sa devil. Libro nyo po ang nagsasabi niyan. Kino-confirm lang po ng Biblia. At ito po, tignan nyo po kung ano po ang ginagawa niyo. Ano po ang nangyayari tuwing may pista sa inyo. Ano ang nangyayari? Tingnan nyo. Nagrambulan po ang grupo ng mga lasing sa magkahiwalay na mga fiesta sa Cebu. Ang isa sa mga rambol, nag-ugat lang daw sa busina. Naasa frontline ng balita si Jana Roa ng News 5 Visayas. Bakbakan sa fiesta, dalawang lalaki ang nagpalitan ng suntok. Pero nakiresbak ang kanilang tropa, kaya nauwi na sa rambol. Ganito tinapos ng dalawang grupo ng mga lasing na lalaki ang piyesta sa Barangay Poblasyon, Talisay City, Cebu. Natigil Tingnan mo, yan po ba ay para sa pista? At based dun sa video, may nagsisigawan pa, happy pista, happy pista. Happy ba yan? Ay, nako, yung ginagawa nyo kasinungalingan talaga. Kaya po yung fiesta nyo is not a feast for Jesus Christ and for your saints. That is the feast to the devil. Ulit po, ito po si Erwin Silva, and you shall know the truth.